Kanole Horror Story, Albularyong Aswang. Bossing! 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 Ah! Ang aga mo naman! Teka, hindi ka ba hinarang ng alaga ko? Hindi naman, tulog pa din eh. Sulat? Na naman? Kanino galing? Hindi ko alam. Anong oras na ba? Aga mo, 4:30 pa lang pala ng madaling araw. Kailangan eh. Katulad ng dati, sabi ng taga-opisina, unahin ko raw dito sa umuugang lupa. Ay nako, nagkape ka na ba? Hindi pa nga eh. Magpainit mo tayong tubig. Hindi ko akalain, ikaw pala manggigising sa akin. Salamat bossing. Madaling nakapasok ang mensahero sa bakuran ni Kanole dahil wala naman itong harang. Tapos ito ay natutulog sa tabi ng bintana kaya't doon siya kinakalabit ng mensahero. Ang dala nitong sulat ay nanggaling sa kanyang kaibigan na si Felipe. Galing pala kay paring Felipe. Ano kaya to? Nang buksan ni Kanole ang laman, nakasaad dito yung sulat na, Paring Nole, pumunta ka rito sa susunod na araw dahil bibinyagan na yung pinakabunso ko. Aba, pinakabunso? Iba talaga kamandag ni paring Felipe. Nakakalima na. Pagitan na 1 taon. Ibang klase. Kaya sa'yo ko paring Felipe. Sige at darating ako dyan. Si Felipe ay tubong Bicol. Naging kaibigan ito ni Kanole nang minsan siyang mapunta ng Bicol nang makalaban niya yung isang mataas na uri ng mangkukulam sa gawin ng matnog. Doon din siya pupunta ngayon. Excited si Kanole na gumagayak sa araw ng pagpunta niya sa Bicol dahil sa lugar mismo ni Felipe ay maraming nakakain na seafoods. Sa wakas, bababa na naman ako ng bundok at pupunta na naman ako kay Felipe. Nakakamiss kaya dun yung mga malalaking hipon. Tapos yung alupihang dagat, syempre hindi mawawala yung bluefin at tulingan. Paring Felipe, antayin mo ko dyan. Mamayang hapon, nandyan na ako. Pagdating nga doon ni Kanole ay agad siyang sinalubong ng kanyang kaibigan na si Felipe. Oh pare, buti naman na natanggap mo agad ang sulat ko. Pare, sawa na nga ako sa mukha ng mensahero dun eh. Sipin mo pare, 4:30 pa lang ng madaling araw. Aba kinakalabit na ako sa mahigaan ko. Nakadungaw yung ulo na ganon sa bintana. Tapos sabi, Bossing, akala ko ba naman kung sino, nagulat tuloy ako. Buti pare hindi mo nabigwasan. Muntik na nga pare. Teka, pang ilang anak mo na ba yan pare? Pang-6 na. 6? Akala ko 5 pa lang. Hindi pare, pang-6 na. Halika, pumasok ka sa loob. Sige. Pare, ilang buwan na ba yung pinakabunso? 3 buwan pa lang. 3 buwan. Tapos yung sinundan, 1 taon. 1 taon? Iba ka talaga pare. Matapang talaga yung kamandag mo. Pare, sino yun? Nanay ko pare. Magandang hapon po nanay. Sinoli nga po pala ito. Magandang hapon din sa'yo Nole. Tara po, pasok po tayo sa loob para makapagkape. Sige. At katatapos ko lang magkape. Sige po. Ito na ba yung magiging inaanak ko? Wow! Gwapo Manang-mana sa ama. Palagay ko balang araw magiging... pare, wag mo nang ituloy. Alam ko naman ang tingin mo sa akin. Biro lang pare. Biro lang. Sige. Mama, nandito na si paring Nole. Magtimpla ka nga dyan ng kape.
Oh sige, uy pare, kamusta? Ito. Ayos naman. Sige, ipagtitimpla ko lang kayo saglit ng kape. Habang siya'y nagkakape, hindi maiwasan ni Kanole na mapatingin sa nanay ni Felipe. Pare, may diferensya ba? Bakit kanina ka patingin ng tingin kay inay? Pare, parang di yata okay yung nanay mo. Ay hindi, okay yan. Kagabi lang tinignan na naman yan ng kaibigan niyang albularyo. Kasi pare, pagpasok ko pa lang kanina, ramdam ko na parang may iba kay nanay. Teka, tatawagin ko lang si nanay. Inay! Bakit? Gusto raw kayong makausap ng kumpare ko. Gusto mo daw akong makausap, Nole? Inay, ayos lang ho ba kayo? Ayos naman ako. Masarap ang paghinga ko sa araw na ito. Hindi katulad kagabi, Diyos ko po. Hirap na hirap ako sa paghinga. Inay, kasi naninigarilyo pa kayo. Nole, ito na lang ang karugtong ng buhay ko. Ito na lang ang nagpapasaya sa matandang katulad ko. Inay, matanda na nga po kayo, pero siyempre, alagaan nyo pa rin yung sarili nyo. Para makasama pa kayong matagal nila paring Felipe, tsaka tignan nyo po, dami niyang anak. Yung kumparing Felipe mo, palagi ko yan sinasabihan na hinay-hinay lang, kaya lang makulit. Kada isang taon nag-aanak. Pare, iwasan mo naman kasi. Anong magagawa ko pare? Kesa naman pumatol ako sa iba, di ba? Sa bagay. Pare, mamaya nga pala, idarating na rito yung isang malaking baboy. Dahil bukas na yung binyag ng bunso ko. Tumulong tayo pare sa pagkakarne. Sige pare. Pagdating ng hapon, nariyan na ang malaking baboy. Nakasakay ito sa kolong-kolong. Mga pare, si Nole nga pala, kaibigan ko. Galing pa sa malayong kabihasnan. Naku pare, kabihasnan talaga. Brad, magandang hapon. Magandang hapon din. Nole nga pala. Tama. Ikaw yung nababanggit sa akin ni paring Felipe na darating. Ano pare? Oo. Siya yun. Siya nga pala pare. Si paring Nole mabait yan. Kaya kahit nasa malayo yan, nung sulatan ko, ora mismo, pumunta rito. Sige. Siya nga pala pare. Al nga pala, Al. Nole. Kinagagalak kitang makilala. Parang ang init ng kamay mo. Hindi naman Ayos lang. Hindi, mainit. Kasi humawak ako sa tasang mainit Katatapos ko lang nagkape. Kaya pala Habang sila'y nagkakarne ng baboy, nakita ni Felipe na yung gumagamot sa kanyang inay ay dumating. Pero ayon sa kanyang kaalaman, hindi naman daw ito imbitado. Kasi napakalayo ng bahay ng matandang yon. Inay, yung manggagamot nyo, nandito. Meron ba kayong usapan na magpapagamot kayo ngayong gabi? Hindi naman. Alam mo naman Felipe na kung magpapagamot ako doon sa bahay at hindi dito. Kaya nga ho puntahan nyo na po. Dito po, diretso po kayo. Aba, Felipe, ano bang meron dito sa bahay nyo? Tata nito, binyag ho kasi ng anak ko bukas. Kaya pala, may nagkakarne ng malaking baboy. Opo. Kukunin nyo ba yung dugo niyan? Hindi ho, itatapon lang po namin sa likod. Sige, at napadaan lang ako at titignan ko lang si inay mo kung maayos na ba ang paghinga. Sige ho. Nang dahil sa dumating ang matandang yun, si Kanole naman ay nakapirmis ang tingin doon, pero nagtatadtad siya noon ng baboy. Hanggang sa nagkamali siya
imbis na baboy ang tamaan ng kanyang tinatadtad, ang tinamaan niya yung kanyang kamay. Napasigaw tuloy yung mga kasama niyang nagtatadtad. Nako, nadaplisan. Wika ni Kanole, pero ayon sa nakita ng mga kasama niya, hindi daples ang nangyari dahil mismong kamay na ang tinamaan ni Kanole. Napakatalim ng ginagamit nilang itak, kaya takang-taka ang mga kasama niya dahil hindi man lang tinablan si Kanole nang tamaan niya ang sarili niyang kamay. Brad, mapurol ba yung ginagamit mo? Oo Mapurol. Pairam nga. Oo, wag mong titestingin sa kamay mo. Hindi biro ang taong gumagawa ng ganon. Ikaw talaga, paring Al. Hindi kasi, parang goma yung kamay mo. Tignan mo, may bakas lang pero walang dugo. Talagang ganon. O sige na, tuloy na ang pagtatadtad. Mukhang maganda ang paghinga mo ngayon. Maayos naman ho, Tata Nito. Parang maayos ka nga ngayon na. Oh, Tata Nito, mukhang kayo yata itong tinamaan ng sakit. Kasi naman yung sigarilyo mo. Oo nga pala. Paring Pilipe. Pare, ano yan? Pwede ba tayong mag-usap saglit? Sige pare, papunta na ako dyan mamaya. Nang sila ay nag-usap, naitanong ni Kanole kung sino ba ang lalaking yun. Ayun ba? Si Tata Nito. Siya yung manggagamot ng nanay ko. Magaling yan. Marami nang napagaling na sakit yan, tsaka pare, hindi yan nagpapabayad. Pare, may sakit pala si nanay mo, bakit di mo man lang sinabi sa akin? Para kahit ako nang gumamot sa kanya. Pare, kaya mo bang gawin yung araw-araw ka pupunta rito tapos araw-araw ka uuwi? Bakit pare? Yun bang manggagamot na yun? Araw-araw ba nandito? Oo, doon mismo sa bahay ni inay. Sige. Bakit pare? May diferensya ba? Hindi. Wala naman. Ang nasabing matanda ay pinagdududahan na ni Kanole na mukhang meron itong nililihim. Hanggang sa nang matapos nilang karnihin ang baboy, akmang itatapon na ni Felipe yung halos gaplangga ng dugo ng baboy nang bigla siyang pigilin ni Tandang Nito. Felipe! Felipe! Bakit ho, Tata Nito? Itatapon mo na ba yan? Oho, hindi naman ho namin ito pakikinabangan. Pwede bang makahingi kahit na isang tabo? Anong gagawin niyo po dito? Ididilig ko lang doon sa halaman ko. Kailangan na yatang mag-alay sa mga nakapalibot doon sa bahay ko. Alam mo namang marami akong bantay doon kapag hindi ko sila naaalayan ng buhay na manok. O kaya na may mga karne. Pag di ko sila naalayan, ang kinakain nila yung mga puno. Pwede bang humingi ng isang tabo para maidilig ko doon? Nang sa ganun hindi na nila patayin yung mga puno sa paligid ng aking bahay. Ganun po ba? Sige ho, isang tabo lang po ba? Kumuha na po kayo ng isang Wilkins. Mas mainam yung sinasabi mong yan, Felipe. Kitang-kita ni Kanole nang salinan ni paring Felipe yung Wilkins. Habang tumutulo ang dugo sa loob ng Wilkins ay nang lalaki pa ang mata ng matandang yon. Hindi to ayos. Pare, may sinasabi ka? Oo paring Al. Anong hindi ayos? Hindi ayos pa rin, nagugutom na ako Parehas tayo pare. Maya-maya lang, maluluto na yung bahagi ng ulam na yan. Kakain na tayo. Sige pare. Medyo kasi, malayo pa yung pinanggalingan ko. Kaya naman pala hindi ka man lang ba pinakain ni paring Felipe? Pinagkape. Nako huwag ka mag-alala pare. Konting-konti na lang to. Sige pare.
Niligaw na lang ni Canole ang usapan, pero ang totoo nun, kaya nasabi niyang hindi ayos dahil nga ang itsura ng matanda habang isinasalin sa loob ng Wilkins yung dugo ng baboy ay bigla na lamang ng lalaki ang mata nun at nakita pa ni Canole na biglang tumulo ang laway ng matanda. Aalis na ako, Felipe. Ipagpaalam mo na lang ako sa nanay mo. Hinilot ko lang ng konti yung likod at yung baraso para mas lalong maging maayos ang paghinga. Sige ho. Tata Nito. Ihatid na po kaya namin kayo, gabi na. Hindi na. Kayang-kaya ko ang sarili ko, Felipe. Sige ho, kayo hong bahala. Pare. Pare. Kilala mo ba talaga ang matandang yun? Oo, si Tata Nito. Kilalang albularyo dito yan. Magaling yan. Hindi yan nanghihingi ng anumang bagay o kaya naman ng pera. Pero pare nang hingi ng dugo. Dugo lang yan pare. Wala namang mawawala, di ba? Kaysa naman itapon natin, di ibigay na lang natin sa kanya. Pare, may ibig sabihin yun. Ikaw talaga pare, wala yun. Sige na't makakaluto na, kumain na tayo. Pagdating ng 12:00 ng gabi, medyo natutulog na yung ibang mga kasamahan sa pagluluto. Tapos nadinig ni Canole na yung nanay ni Felipe ay bigla na lamang Felipe! Anak! Anak! Felipe! Pare, si nanay mo tinatawag ka. Ha? Ano yun inay? Nandito pa pala kayo, akala ko umuwi na kayo. Felipe anak, hilutin mga ilikod ko. Sige ho. Lumapit doon si Canole at nagrekomenda na kung pwede, siya na ang maghihilot sa nanay ni Felipe. Pare, ako na. Sige pare, magaling ka dyan, di ba? O pare. Hindi lubos akalain ni Canole. Nang hawakan niya yung likod ng matanda ay meron siyang nakita sa kanyang isipan. Tapos, ang matandang yun ay bigla na lamang natahimik dahil nakaramdam siya ng ginhawa sa katawan. Pare, hoy. Pare, anong nangyari sa'yo? Pare, yung matandang yun, hindi ako nagkamali ng hinala pare. Bakit? Pare, siya ang nagbibigay ng sakit sa nanay mo. Ha? Paanong nangyari yun pare? Manggagamot nga siya pare. Mukhang di naman yata tama yung akusa mo sa matanda. Felipe anak, Ay nay, naging maayos na ang pakiramdam ko. Napakasarap ng paghinga ko. Hindi katulad kanina. inay, may sinasabi si paring Nole. Hindi ko nga malaman Sa totoo lang Felipe, ngayon ko lang to sasabihin sa'yo Sana'y hindi na kumalat sa iba at tatlo lang tayong makarinig. Ano ho ba yun inay? Sa tuwing hihilutin ako ni Tata Nito, lagi ko na lang nakikita na sa dibdib niya ay meron siyang medalyon na para bang mukha ng demonyo. Inay, di ko naman nakikita yung kapag hinihilot kayo sa bahay. Ako ang hinihilot Felipe, kaya ako nakikita. Nay, kaunting yuko pa nga po. Wala mo nang maingay pare. Sige pare. Sa muling paghawak ni Canole sa matanda, nakita niya sa kanyang isip na yung si matandang Nito ay meron ngang medalyon na ang nakalagay ay ang ulo ng demonyo. Diyos ko. Bakit pare? Kumpirmado pare. Meron siyang medalyon at ang nakalagay doon ay ulo ng demonyo pare. Ano? Anong ibig mong sabihin pare? Huwag mo sabihin ng matandang yun hindi tunay na albularyo. Pare, hindi lang ako ang nagpapatunay, maging ang nanay mo. Pero pare, wala pa tayong sapat na ebidensya. Kailangan malaman natin ang buong katotohanan. Maitanong ko lang, yung bang mga ginagamot ng matandang yun tuluyan bang gumagaling? Pare, sa kalungkutang palad,
Sa maalala ko, wala siyang napapagaling. Gagaling lang ng 1 taon tapos mamamatay na. Ganun ba? O sige pare, tuloy na natin yung ginagawa. Inay, ayos ka lang po ba? Ayos na ako, Nole. Napakagaling mong manghilot. Naku inay, hindi ko po kayo hinilot. Hinawakan ko lang po yung likod nyo. Ha? Hinawakan mo lang? Paanong guminhawa ng ganito ang pakiramdam ko? Inay, isa po akong albularyo. Ay, kaya naman pala eh. Ay, salamat. Salamat. Kinabukasan, heto na ang handaan. Dumagsa na ang maraming tao. Dumating noon ang matandang nito. Napansin ni Canole na ang matandang yun ay halos hindi pinapansin ang nanay ni Felipe, bagkos nakatitig ito sa isang babaeng buntis na kaibigan ni Felipe. Ay! Tata nito! Nandyan ho pala kayo. Wika ni Felipe sa matanda. Tila ba wala itong nadidinig dahil nakapokus lang ang kanyang mga mata sa isang babaeng malaki na ang tiyan. Tata nito! Dito ho kayo kumain. Huwag po kayong humalo sa karamihan, baka ho madulas kayo dyan. Maraming ulit yun binanggit ni Felipe pero talagang hindi siya pinapansin ng matanda. Ano kayang problema ng taong yun? Saka sino ba'y tinitignan niya? Si Belen. Mukhang tipo pa ni Tata nito. Ang buntis na si Belen. Oy Tata nito, wala mang asawa yan pero hindi ka papatulan niyan. Pare. Pare. Yung tingin ng matandang yun sa babaeng si Belen, meron niyang ibig sabihin. Kaya nga pare. Kaya nga. Matandang yan. Wala kasi yan asawa. Siguro yung nagkakagusto kay Belen. Pare, hindi mo ba talaga maintindihan? Alin ba kasi? Pare, bantayan mo ang bawat kilos ng matanda. Baka may gawing hindi maganda yan dito. Binyag pa naman ng anak mo. Pare, alam mo hindi kita talaga maintindihan. Basta pare, gawin mo na lang yung sinasabi ko at kahit mamayang gabi, aalamin natin ng katotohanan. Pare, di ko talaga maintindihan pero sige, pagbibigyan kita mamayang gabi. Nang kumain na ang matandang nito, tumabi pa ito sa babaeng buntis. Lumapit naman doon si Canole upang kanyang madinig ang sasabihin ng matandang nito. Iha, pakawari ko malapit ka ng mga anak. Oho, Tata nito. Nasan ba yung tatay niyan? Ay, wala ho. Nabuntisan lang po ako. Ay, kawalang puso naman pala ng tatay niyan. Kaya nga po pero ayos lang. Blessing naman po sa akin tong magiging anak ko. Meron ka bang pang pa-ospital kapag nanganak ka? Meron naman pong konting pera si nanay at si tatay. Hindi ba nabanggit sa'yo ng nanay at tatay mo na nagpapaanak din ako noong araw? Hindi naman po. Kung gusto mo ako na lang ang magpaanak sa'yo, iha. Aba, si Tata nito. Napakamasiyahin ngayon. Abay, natutuwa lang ako sa mga katulad ng buntes. Gaano naman kasi kasarap sa pakiramdam yung makakakita ka ng buntis na mabango. Ano ho? Ha? Totoo naman ang bango-bango mo, iha. Si Tata nito ang bastos-bastos. Bastos na ba yun? Tata nito, kumain na lang kayo. Hindi nga gusto ng dalaga yung sinasabi nyo. Nababastusan sa inyo Dalaga? Paano mo nasabing dalaga? Kita mong manganganak na. Ang dalaga, wala pang asawa. Ikaw talaga, Al. Manghihimasok ka na lang sa usapan Hindi mo pa pinag-iigi. Tata nito, basta bastos nga kasi sa kanya yung sinasabi nyo. Para namang sinasabi nyong gusto nyo siyang kainin.
Ay, wala akong sinasabing ganon. Dito na nga ako. Kuya Al, palit tayo ng pwesto. Sige. Hindi naramdaman ng matandang nito na si Kanole ay katabi niya pala sa bandang kanan. Nang magkadikit sila ni Kanole, dito pa lamang ito napatingin sa kanya at para bang gustong humayaw. Oh, Tata Nito, may diferensya ba? Bakit natigilan kayo? Kumain na kayo, Tata Nito. Pawis na pawis ho kayo, ito pa nyo. Wag! Wag! Bakit Tata Nito? May problema ba? Pupunasan lang ni Paring Nole. Yang mukha mo kasi pawis na pawis ka. Wag na! Wag na! Wag na! Alis na ako. Dadaling ko na tong pagkain ko. Felipe! Alis na ako. Kaga naman po. Yung mga alaga ko roon baka hinahanap na ako. Kayo hong bahala. Init na init ang matandang nito nang mapadikit sa kanya si Kanole. Pagkatapos nilang kumain, kinausap ni Kanole si Felipe. Pare, mag-usap nga tayo pare. Sige pare. Pare, yung matandang yun, wag mo nang hahayaan na mahawakan pa yung nanay mo. Baka matuluyan na yan. Bakit pare? Siya nga lang ang manggagamot dito na libre. Yung iba naniningil. Pare, para sa kaligtasan ng nanay mo, makinig ka sa akin. Pare, alam mo ba kanina nang magkadikit kami? Nakita ko pare. Nakita ko. Alin? Pare, meron nga siyang tangan na ulo ng demonyo. Nakalagay ito sa kanyang dibdib at merong sabitan na kulay itim. Tapos, tignan mo naman nangyari. Init na init siya pare. Ayaw niyang madikit sa isang albularyo. Alam niyang albularyo ko dapat, di ba? Pare, albularyo nga yun. Oo nga pare. Albularyo siya pero hindi lahat ng albularyo ay tunay. Pare, aalamin natin mamaya. Aalamin natin. Alin? Pupunta tayo ron sa bahay niya, alam mo yun, di ba? Oo, alam ko yun. Pupunta tayo ron. Sige, ikaw bahala. Pagbibigyan kita pare pero sana'y huwag tayong mapahiya. Hindi pare. Sisiguraduhin ko sa iyo na malalaman natin kung sino ba talaga ang matandang yun. Sige. Pero uminom muna tayo. Sige pare, huwag ka lang papakalasing ha. Walang problema. Pagsapit ng alas 11, nag-aalisan na ang mga manginginom. Pare. Pare. Nako, hindi mo na yata kaya pare Ako na lang kaya. Turo mo na lang sa akin kung saan ba papunta yung bahay nun. Pupunta tayo doon pare. Pupunta tayo. Pare, di mo na kaya. Kaya ko pa. Pupuntahan natin lintek na matandang yun. Sabi mo kasi, siya ang nagbibigay ng sakit kay inay. Wag na wag ko lang mapapatunayan pare at may kalalagyan sa akin ng matandang yun. Sige pare, tara na. Nagtungo nga sila doon. Siguro nasa 500 metro na lang ang layo nila sa bahay ng matandang nito nang biglang nagulat si Felipe dahil may sumapak sa kanya nang hindi niya nakikita. Pare, sinong bumira sa akin? Si Kanole ng mga oras na yun. Medyo malayo na sa kanya, kaya't imposibleng si Kanole ang sumapak sa kanya. At hindi lang yon, naulit pa ng ilang beses yung pagsapak sa mukha ni Felipe at meron ding tumatadyak sa kanya sa likuran. Nang mapansin naman ni Kanole na tila ba merong mga elementong bumibira sa kanyang kumpare, madali siyang nagtatakbo. Pare, anong nangyari sa'yo? Pare, may sumapak sa akin. Kinukursanada yata tayo ng mga nakabantay dito. Pasensya ka na pare. Hindi ko nasabi sa'yo. May nadaanan akong 3 elemento Pare, isuot mo to. Ano ba ito pare? Suot mo yan pare. Para hindi ka na nila malapitan. Sige pare. Nagtungo sila sa mismong bahay. Pero
Walang katao-tao. Sa paligid ay maraming mga nakabantay, pero hindi sila makalapit. Sa pagkakataon na yun, may nakita na rin noon si Felipe sa paligid dahil nga meron siyang suot na medalyon na galing kay Canole. Pare, sino ang mga yan? Wika nito kay Canole. Pare, yan yung mga alagad ni Tandang nito. Pare, wala siya rito pare. Hindi ko nararamdaman ng kanyang presensya. Halika, pumasok tayo sa loob. Pagpasok naman nila sa loob, tumambad sa kanila yung napakadaming garapon. Tapos merong mga lumang larawan. Nakasabit ito sa dingding ng kwarto at ang kanila pang pinagtataka, lahat ng mga lumang larawan ay merong ekes na ginamitan ng uling. Nakita rin ni Felipe yung lumang larawan ng kanyang inay. Meron din itong ekes na gawa sa uling. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang daming larawan dito? Pare, tignan mo yun. Ang laking kawan yan. Teka, may laman yata. Nako! Ang grabe ng amoy pare. Tinibayan ni Canole ang kanyang sikmura nang dahil sa merong malaking panghalong kahoy doon. Hinalo ni Canole yung laman na tubig na maitim na at dito niya nasandok yung bungo ng tao. Pare, labas. Napakabaho naman sa bahay na to. Paglabas nilang dalawa, dito ay nakita nila ang Tandang nito na patawa-tawa pa. Tata nito, ano ba yung nakita namin sa bahay mo? Ikaw talagang matanda ka, ang dami mong sikreto. Felipe, ngayong nalaman mo na ang sikreto ko, ayokong lalabas ito. Bakit? Ano ka ba talaga, tata nito? Itanong mo sa kasama mong mahilig makialam. Sige, sasagutin kita, tata nito. Pare, tahasan kong sasabihin sa'yo na si tata nito ay isang albularyong aswang. Aswang? Albularyo? Meron bang ganun? Hindi ba magkakontrahan yun pare? Pare, hindi mo naintindihan. Ang isang aswang ay pwedeng magpanggap na albularyo. Tama siya! Alam mo'y, hanga ako sa iyo eh. Sa dinami-dami ko nang nakilalang tunay na albularyo, pero hindi ako nahalata. Tanging ikaw lang ang nakahalata sa akin, Nole. Una pa lang ho, alam ko na. Nagtaka na ako eh. Kasi, nang makita ko yung nanay niya at tinanong ko kung sinong gumagamot, ikaw daw. At nang hawakan ko yung nanay niya, nakita ko kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Tapos, alam mo bang, yung dugo na kinuha mo, duda na ako dun eh. Tapos yung babaeng buntis na tinabihan mo, duda na ako sa'yo. Pero ngayon, kumpirmado. Hanga ako sa'yo, tata nito, dahil ang galing mong magtago ng presensya bilang isang aswang. Ngayon alam nyo na. Makakalabas pa ba kayo? Hindi na kayo makakalabas pa rito. Yun ang akala mo. Baka hindi mo rin nalalaman. Na ano? Hindi mo kayang sukatin ang lakas ni Nole. Teka pare. Pare, anong ibig sabihin nito pare? Pare, hindi mo ba siya nadinig? Sabi niya hindi na daw tayo makakalabas dito. Ibig niyang sabihin, ibabaon niya tayo dito. Buhay man o patay. Pero siyempre hindi ako papayag ng ganun. At bakit? Anong kaya mong gawin? Ha? Unang kita ko palang sa'yo mukha kang mahina. Ni hindi mo nga naramdaman na ako pala isang aswang. Sa tagal ko nang naninirahan dito, ikaw palang ba ang magbubunyag nun? Hindi ako papayag! Pumayag ka man o hindi, malalaman at malalaman ng mga tao yun. Pero ikaw hindi mo malalaman dahil tutuluyan na kita matanda. Ang tapang mo namang magsalita.
Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang ang dami-dami kong mga kasama dito? Eh ano ngayon? Hindi naman sila makikialam eh. Subukan nilang makialam dahil tatawagin ko ang aking kakayanan na sibat ng kalangitan. Titiyakin ko sa iyo, tanda, na yung mga pinagmamalaki mo ay hindi makakakilos. Anong sibat ng kalangitan? Ano yon? Hindi mo na malalaman kung ano yun. Kami lang ang nakakaalam nun. Sige, tignan natin hanggang saan ba yung tinatawag mong lakas mo. Nagsalpukan silang dalawa. Ipinag-uutos ng matandang nito sa kanyang mga kasama sa paligid na atakihin si Felipe maging si Canole, pero hindi sila sumusunod. Tila ba may nakikita ang mga ito na pagalagalang sibak na anumang oras ay pwedeng tumama sa kanila. Tama na yan, pare. Huwag mong saktan ng matanda, kawawa naman. Nung mga oras na sinasabi yun ni Felipe, sakal-sakal sa leeg ni Canole ang matanda pero nang lalaban pa ito. Sumuko ka na, tanda. Matanda ka na. Dapat sa'yo magbago ka na. Huwag mo nang panatilihin ang pagiging aswang mo. Hayaan mo nang kunin ka ng lupa para yung kasalanan mo hindi na madagdagan pa. Tata nito. Bakit nakita ko ang larawan doon ni inay? Yung lumang larawan niyang nawawala, ikaw pala ang kumuha. Tapos may ekes pa na ginamitan ng uling. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo ba naiintindihan? Kaya may ekes yun dahil papatayin ko rin ang nanay mo. Lahat ng mga larawan doon na merong ekes ay namatay na maliban sa nanay mo. Kaya pala, yung isang kapitbahay naming may larawan din doon na namatay. Ikaw rin ang gumagamot doon, di ba? Oo, pinatay ko rin siya. Dapat lang sa kanya yun. Utod ka naman pala ng kasamaan eh. Nagalit noon si Felipe. Habang sakal-sakal ito ni Canole ay agad niyang binunot yung naisukbit niyang itak. Tinaga niya ang matanda sa baraso. Pero napakakunat ng baraso ng matanda dahil tumalbog lang doon yung talim ng kanyang panaga. Paring Nole, bitawan mo nga ang matandang yan. O sige pare, ipapaubaya ko na sa'yo ang laban. Bigyan mo ng hustisya yung mga kakilala mong pinatay ng taong to. Sige. Aba, nagyabang! Matutulad ka lang din sa mga taong pinatay ko ng lihim. At kapag namatay ka, susunod na ang nanay mo, Felipe. Hindi ako makapapayag. Muling sumugod si Felipe. Pinagtataga niya kung saang parte ng katawan ang matandang nito. Pero katulad ng dati tumatalbog lang ang talim ng kanyang itak hanggang sa napagod na lamang noon si Felipe. Anong klaseng tao ka, tanda? Tinatanong mo pa, hindi ba't alam mo nang isa akong aswang at isa rin akong albularyo? Meron lang naman akong kakayanan na gumamit ng kunat ng balat. Ganon. Pare. Kung gusto mong tablan ang matanda, yang hawak mong itak, sausaw mo sa lupa. Tapos, yun lang. Saka mo siya tagain sa leeg. Sige. Ginawa naman yun ni Felipe. Pero nang sinugod niya ang matandang nito, dito pa lamang ito gumalaw at lumihis. Bakit ka lumilihis, tanda? Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba hindi ka tatablan? Magulang ka talaga, Nole. Tinuruan mo pa ang walang kwentang taong to. Dahil dyan kikilos na ko. Dito ay nagbago na ang itsura ng matanda. Nabitawan tuloy ni Felipe yung hawak niyang itak dahil hindi siya makapaniwala na ang matandang yun ay nabiyak yung muka at pinalitan ng bago. Diyos ko po, matagal ka na naming nakakasama. Ngayon ko lang nalaman ang totoo sa buhay mo. Walang hiya ka palang matanda ka. Aba, walang hiya na kung walang hiya pero kailangan ko itong gawin. Bakit? Anong katiran mo para gawin ang mga bagay na yan?
Hindi mo alam kung ano ang aking pinaglalaban. Sinugod siya ng matanda pero nang mapadaan siya kay Kanole dito gumalaw si Kanole at agad niyang ginamitan ng kanyang itak din yung matanda at nang tinamaan ito sa dibdib bigla siyang napahinto. Bakit ka nakialam? Natural. Nandito ako eh. Papayag ba akong saktan mo ang kumpare ko? Lalong-lalo na sa ganyang klase ng kalagayan mo. Sa itsura mong yan, desidido ka nang pumatay. Sumusuka ng dugo ang matanda hanggang sa bigla na lamang itong napahiga sa lupa. Pare, ikaw na ang humatol. Nakakaawa eh. Pero hindi siya dapat kawaan pare. Sipin mo pati nanay ko papatayin niya. Ngayon tanda, tutuluyan kita. Hindi ako makapapayag na papatayin mo ang nanay ko sa pamamagitan ng pagiging aswang mo. Pare, tatalikod ako. Hindi ko kayang tignan eh. Sige pare, ikaw ang bahala. Akmang puputulin niya yung ulo ni Tandang nito nang biglang napasigaw si Kanole at sinabing, Pare, wag! Oh, bakit? Wag pare. Kawawa naman. Pare, marami na siyang pinatay. Pare, makinig ka sa akin. Huwag tayong hahatol sa mga katulad niyang makasalanan. Kung hindi matanda yan pare baka ako nang tumapos sa kanya. Pero pare, turuan na lang natin ng leksyon. Pare, walang kwenta ang leksyon sa taong to. Pare, hanggat hindi pa siya nakakakilos nang dahil sa pinakawalan mo, tapusin na natin to pare. Hindi pare. Wag. Ano bang gagawin mo kasi? Tuturuan ko lang siya ng leksyon pare. Ako nang bahala. Maupo ka na lang doon. Manigarilyo ka pare. Hindi makagalaw ang matanda habang umaagos ang kanyang dugo. Dahil ang pinakawalan ni Kanole ay talaga namang masasabi nating kayang tumagos sa kaluluwa ng mga katulad niya. Pero hindi naman masyado. Kumbaga, parang sa balat lang niya ito pinatama pero iba ang dating nun sa katawan ng matanda. Ang ginawa ni Kanole, tinanggal ang kalahati ng kanyang katawan. Sa madaling salita, pinutol yung magkabila nitong paa hanggang sa binti. Siguro naman ngayon, magtatanda ka na. Patawarin mo ko. Hindi man ako ang tamang taong humahatol. Pero kailangan maging ganyan ka para wala ka nang mabiktima. Maniwala kayo o hindi ang pinangputol ni Kanole sa kanyang magkabilang paa hanggang sa binti yung kanya lamang mga palad. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Sa palagay mo, wala ba akong dahilan para gawin yon? Bakit ang talim ng kamay mo? Huwag ka ngang mag-inarte. Oo, naputol ko yan sa pamamagitan ng aking mga palad dahil yung mga paa mo ay parang isang katawan ng manok na madali lamang putulin sa pamamagitan ng kamay na parang merong talim ng espada sa pamamagitan ng espiritual. Huwag mong kakalimutan isa kang aswang at kayang-kaya kong gawin yon kahit kanino. Huwag ka nga mag-inarte. Alam ko namang hindi yan masyadong masakit. Di ba? Pare, hindi pa ba tapos yan? Pare, kunin mo yung mga paa. Tapon mo. Pare baka maglakad yan. Oo nga no, sunugin mo na lang pare. Mabuti na lang pala at naisip ni Felipe na baka maglakad din ang paang putol. Malamang nababalik lang ito sa kanya dahil ang matandang yon ay may kakayanan na hatiin ng katawan. Kailangan lang din na ito'y sunugin para hindi na bumalik sa sarili niyang katawan. Huwag nating kakalimutan na ang mga katulad nila ay kayang hatiin ng katawan at kapag humiwalay na yung kalahati sa kalahati pa, halos wala na itong pakiramdam.
Sa mismong pinagputulan ni Canole, dito siya naghihiwalay. Kung iniisip ng karamihan na yung mismong kalahati ang humihiwalay pa sa kalahati, diyang kayo nagkakamali. Dahil ang tunay na aswang humihiwalay mula sa kanyang binti, tapos ang naiiwan yung mismong ari niya, tapos yung tiyan. Yon ang katotohanan. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang kwento ng ating bida. Update lang, ang matandang yon ay tuluyan ng nalumpo at hindi na siya nakapangbibiktima pa ng mga matatanda at ng mga kabataan o buntis, dahil ang ginawa sa kanya ni Canole ay maituturing na isang leksyon. Hanggang dito lamang po ang kwento. Sana'y inyong naibigan ang makatotohanang kwento ni Canole. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa makikinig sa kwentong to. Maaring nagtataka kayo, di ba? Kasi ang partikular na nakikita natin nung bata pa tayo o kahit sa ngayon, sa panahon ngayon, yung mga nagbablog patungkol sa mga horror nakakakita ng kalahati ng katawan. Ang totoo po niyan, yung mga aswang na mas malakas pa sa nahahati yung katawan, meron din pong kakayanan na hatiin yung buo niyang katawan. Kaya niyang pagpira-pirasuhin, yung ihiwalay yung baraso, ihiwalay yung paa. Ganun po talaga ang tunay na malalakas na aswang. Ang ibig sabihin nun, yung nakalaban po ni Canole ay hindi birong aswang. Ganun lang po yung kadali. Sana po'y inyong naintindihan. Hanggang dito lang po at maraming salamat sa sumubaybay sa napakagandang kwentong ito. Sana po'y hindi kayo magsawa sa kwento ni Canole dahil marami pa po tayong ilalapag. At update lang po sa Mateo natin, itutuloy pa naman natin. Kaya lang nabababaan ako sa views eh. Salamat po.